Narinig ni Dado ang sinabi ni Divina dito sa kay Jenny na sawa na siya magpanggap na ina ni Princess at para makumpirma kahit hirap si Dado sa paglalakad ay pumuslit na kumuha ng hibla ng buhok sa suklay ni Divina sa kwarto nito. Ganon din sa kay Princess at kunwaring kararating lang sa bahay nila Divina nang nakita siya nila Divina at Jenny. Pero may pagtataka ang dalawa na kararating lamang umano ni Dado ay nagpaalam na naman na aalis at pupuntahan si Aling Nida umano. Hindi nila alam ng dalawa ay nakakuha na ng sampol ng buhok for DNA test si Mang Dado para kumpirmahin ang narinig. Samantala kahit anong himok ni Mimi kay ate niya Charlene, nabigyan ng chance ang abogado na si Adrian na nagpaparinig dito sa kay Charlene na kung tatanggap ito ng manliligaw. Sinabi pa ni Mimi na buksan naman ng ate niya ang gate ng puso nito. Pero ayon kay Charlene ay hindi nito nakikita ang sarili sa pakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Samantala sa school naman ay may mga pakulo itong si Allison na tinawag niya sila Princess at Xavier na i-describe ang kaharap. Sinabi naman ng Xavier nang dinescribe si Princess na parang ang kaharap niya ay inahalin tulad sa cotton candy na sweet pero panandalian lamang. Si Princess ay inahalin tulad si Xavier sa isang jacket na ginagamit na pang shield pero minsan ay naitsapwera. At may pakulo si Allison kung sino makabenta ng maraming produkto ay siya ang mananalo at base iyon kapag na-deliver na lahat ng mga produkto ng tama. Nahati naman ang lahat ng kalahok sa 4 na grupo at ang grupo ni Princess ay nasa pangalawang grupo. At sa pagla-live selling ay sold out ang produkto nila ni Princess pero sadyang may inggit itong si Libby at sinabotahe ang packaging ng produkto nila ni Princess na i-deliver na sana. Mailalantad kaya ni Dado ang katotohanan na hindi tunay na anak ni Divina itong si Princess. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.